Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Over the Moon. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Si Fei Fei ay isang maswerteng anak na lumaki na nakikinig sa mga kamangha-manghang kwento ng kanyang ina. Palagi niyang sinasabi kay Fei Fei ang tungkol sa diyosa ng buwan, si Chang'e. Dati siyang isang magandang mabait na babae na umibig ng husto sa isang gwapong lalaki na nagngangalang Haoyi. Ngunit nagkamali si Chang'e sa pamamagitan ng pag-inom ng magic potion na ginawa siyang immortal. Nahiwalay siya kay Haoyi at itinaas sa buwan. Mula noon, si Chang'e ay naninirahan sa buwan kasama lamang ang kanyang alagang Jade Rabbit upang may makasama siya. Dahil mortal si Haoyi, namatay siya sa Earth. Si Chang'e ay umuungol pa rin sa kanyang kamatayan at kapag siya ay umiiyak, ang kanyang mga luha ay nagiging stardust. Palaging naririnig ni Fei Fei ang kwentong ito at talagang interesado siya. Tinatanong din niya ang ama tungkol kay Chang'e at lagi nitong sinasabi na tama ang kanyang ina dahil sobra niya itong mahal. Ang masayang munting pamilyang ito ay nakatira sa isang maliit na nayon kung saan ang pinakahihintay na araw ng lahat ay ang pagdiriwang ng buwan. Mas espesyal ito para sa pamilya ni Fei Fei dahil nagmamay-ari sila ng mooncake shop. Habang lumalaki si Fei Fei, sinimulan siyang turuan ng kanyang ina kung paano gumawa ng mooncake dahil siya ang hahawak ng negosyo ng kanyang pamilya balang araw. Hindi alam ng munting si Fei Fei, ang kanyang ina ay nagkakasakit. Hindi nagtagal ay nawala na ang kanyang kakayahang magtrabaho sa shop ngunit pinapangiti pa rin niya si Fei Fei upang hindi siya mag-alala. Ipinagdiriwang din nila ang kaarawan ng kanyang pinakamamahal na anak na babae at binigyan siya ng isang cute na kuneho na pinangalanan nilang Bonji. Inaasahan talaga ng ina ni Fei Fei ang susunod na pagdiriwang ng buwan ngunit sa kasamaang palad ay namatay siya bago sumapit iyon. Si Fei Fei ay talagang nalungkot at ayaw na niyang pagdiriwang ang festival. Sa kabutihang palad, hindi umalis sa tabi niya ang kanyang ama. Mabilis na lumipas ang mga taon at 16 na si Fei Fei. Pumapasok siya sa high school at mahilig mag-aral tungkol sa mga bituin at buwan ngunit nagbibigay din siya ng sapat na oras upang tumulong sa tindahan. Si Fei Fei ang may pananagutan sa paghahatid ng mga mooncake sa paligid ng nayon. Siya ay mahusay sa marketing at palaging nagtatagumpay sa pagbebenta ng lahat ng mga mooncake bago maggabi. Si Fei Fei ay nasa sabik na bumalik sa tindahan upang sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa mga benta. Napansin niya ang isang plato ng pulang dates at nagtataka kung bakit hindi sinusunod ng kanyang ama ang recipe ng kanyang ina. Ipinakilala niya si Fei Fei sa isang babaeng nagngangalang Miss Zong, at kung kanino siya gumagawa ng dates cake. Hindi gusto ni Fei Fei ang mga date o ang bagong babae. Mukhang close talaga ang tatay niya kay Miss Zong at malinaw na nagde-date sila. Nakakainis ang katotohanan ito kay Fei Fei ngunit mas naiinis siya sa batang chubby na nagngangalang Chin. Pumasok siya sa shop kasama ang kanyang pet na palaka at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ni Miss Zong. Si Chin ay isang hyperactive na batang lalaki at pinauunlad ang kasanayan sa paglalaro ng ping-pong. Sinasabi pa nga niya na may superpowers siya at sa pagtatangkang patunayan ito. Naiinis si Fei Fei sa kakaibang batang lalaki at nagreklamo sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na maging mabait dahil baka mas madalas niyang makita si Chin. Gusto ng kanyang ama na magkaroon ng detalyadong pag-uusap tungkol sa bagay na ito ngunit naabala sila ng mga bisita. Ang lahat ng kanilang mga kamag-anak ay dumating upang ipagdiwang ang pagdiriwang ng buwan. Nagdala sila ng ilang mga sangkap at lahat sila ay nagluluto. Natutuwa si Fei Fei na makita sila ngunit naiinis pa rin siya sa presensya ni Miss Zong. Pinaupo pa ng papa niya si Miss Zong sa tabi niya. Umupo din ng ibang mga bisita sa hapagkainan at binanggit ng isa sa mga babae si Chang'e. Tinawag niyang makasarili si Chang'e dahil hindi niya binigyan ng immortality pill si Haoyi. Nagalit si Fei Fei nang marinig yun at ipinaliwanag na nilabanan ni Haoyi ang mga demonyo at inilagay ni Chang'e ang mga pills sa kanyang bibig upang itago ang mga pills at ito ay isang aksidente. Kadalasan kapag lumaki na ang mga bata, hindi na sila maniniwala sa mga ganitong alamat. Inaasahan ni Fei Fei na susuportahan siya ng kanyang ama ngunit nang aminin din niya na hindi totoo si Chang'e, galit na hinampas ni Fei Fei ang hapagkainan at umalis. Sinundan siya ni Chin para ipaalam na sila ay magiging magkapatid dahil ikakasal si Miss Zong sa kanyang ama. Lalong nanlumo si Fei Fei nang marinig yun habang sinusubukan ni Miss Zong na makipag-bonding sa kanya at binigyan siya ng isang espesyal na mooncake. Nagkulong si Fei Fei sa kanyang kwarto at itinapon ang mooncake. Ayaw niya ng ibang pamilya at gusto niyang mamuhay tulad ng sa dati.
Mahigpit na hinawakan ni Fei ang scarf ng kanyang ina at nagnanais na mapatunayan niya ang pag-iral ni Chang'e. Kung gayon ay maaalala ng kanyang ama ang kanyang ina at hindi siya magpapakasal sa iba. Biglang napansin ni Fei si Bungie na kakaibang nakatingin sa full moon. Pagkatapos, tumakbo ang kuneho palabas ng bintana. Agad na sinuot ni Fei ang kanyang sapatos at sinundan si Bungie. Huminto ito sa isang mataas na lugar kung saan kitang-kita ang buwan. Nais ni Fei na makalipad para makapunta sa buwan at makilala si Chang'e. Habang sinasabi niya iyon, may lumilipad na crane patungo sa buwan. Nagbibigay ito sa kanya ng magandang ideya. Gagawa siya ng rocket at maglalakbay sa buwan. Mula kinabukasan, nagsimulang mag-aral si Fei tungkol sa mga rocket at paglalakbay sa kalawakan. Sinabi niya sa kanyang ama na gumagawa siya ng isang proyektong pang-agham at sa ganoong paraan siya nakakakuha ng pahintulot na mag-order ng ilang ekstrang bahagi mula sa mga online na tindahan. Gumagawa si Fei ng napakaraming eksperimento upang makuha ang perpektong disenyo para sa isang rocket ngunit lahat ng mga ito ay nabigo ng husto. Kahit sa kanyang mga aralin sa paaralan ay abala si Fei sa pagdidisenyo ng mga bagong layout ng kanyang mga rocket. Nahuli siya ng guro at kinuha ang kanyang sketch upang isabit ito sa pisara. May isang larawan ng bullet train sa malapit na nagbibigay kay Fei ng magandang ideya. Idinisenyo niya ang kanyang rocket upang tumugma sa hugis ng bullet train. Nanghihiram siya ng ilang lumang bahagi ng makina at gumagawa ng launching pad para sa kanyang rocket. Kapag tapos na ang lahat ng paghahanda, lumabas si Fei sa gabi upang maglakbay sa buwan. Sinuot niya ang kanyang spacesuit at pinaandar ang makina. Ang rocket ay gumagalaw ng paunti-unti at nagsimulang makakuha ng bilis. Sa sandaling ito ay nasa himpapawid, si Fei ay sumabog sa pananibik at kaligayahan. Sa kasamaang palad, ito ay huminto bago makalabas ng Earth, nakapasok din si Chin sa rocket at ang bigat nito ang naging dahilan ng paghinto ng rocket ship. Ngayon silang dalawa ay babagsak sa lupa. Nagsisimulang magpanik ang mga kawawang bata ngunit bigla na lang, isang himala ang nangyari. Isang mahiwagang liwanag ang sumisikat mula sa buwan at hinila ang rocket, dumaong sila sa buwan at dinala sila ng dalawang lumilipad na leon na tagapag-alaga, na patungo sa isang palasyo na tinatawag na Lunaria. Ang mga bata ay malugod na tinatanggap sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng mga mooncake na nagsasabing ang lahat ay sabik na naghihintay sa kanila. Pumasok sila sa malastadium na lugar na may malaking entablado sa gitna. Ang lugar ay puno ng hindi pangkaraniwang mga nilalang sa kalawakan na tinatawag na lunets. Ngunit ang hinihintay ni Fei ay si Chang'e. Ang napakarilag na babae ay lumabas sa mga kurtina at sinabi ang tungkol sa kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng isang kanta. Siya rin ay umunlad sa nakalipas na 1,000 taon. Sa halip na isang tradisyonal na diyosa, si Chang'e ay medyo moderno na ngayon na may pagmamahal sa musikang rock. Nang matapos ang pagtatanghal, binati ni Chang'e si Fei at humingi ng regalo. Walang ideya si Fei kung ano ang sinasabi ng diyosa na ikinagalat ni Chang'e. Ipinaliwanag niya na maaaring may dalang regalo si Fei, kung wala, hindi sila dadalhin ng mga leon dito. Kailangan ni Chang'e ang regalo para maibalik si Howie. Natutuwa si Fei na marinig na hindi pa sumusuko si Chang'e sa kanyang pag-ibig. Humingi siya ng litrato para maipakita niya ito sa kanyang ama at maibalik ang paniniwala nito sa totoo nitong mahal. Masayang nag-click si Chang'e sa isang larawan ngunit tumanggi itong ibigay kay Fei dahil wala siyang dalang regalo. Nararamdaman ng diyosa na ang regalo ay nasa buwan lang at kung hindi niya ito makukuha sa oras, hindi na niya makikitang muli si Howie. Inutusan ni Chang'e ang lahat na hanapin ito at kung sino ang unang magdadala nito ay mabibigyan ng isa sa kanyang mga hiling. Kung dadalhin ito ni Fei sa tamang oras, maaari niyang makuha ang larawang na-click nila. Lahat ng lunet ay nagmamadaling sumakay sa kanilang mga sasakyan upang hanapin ang regalo. Si Fei ay patuloy na humihingi ng kasama ngunit walang tumulong sa kanya. Willing si Chin na samahan siya pero ayaw ni Fei sa kanya. Inamin ni Chin na gusto niyang maging kapatid niya ngunit walang pakundangan na sinabi ni Fei na hinding-hindi ito mangyayari. Napansin niya ang isang grupo ng mga manok at tumalon sa kanilang mga motorbike. Sinabi ni Fei na alam niya kung nasaan ang regalo kaya pumayag ang mga manok sa kanya. Samantala, gusto pa rin ni Chin na makuha ang puso ni Fei. Napansin niya ang larawan sa isa sa mga kamay ng mga tagapag-alaga at sinundan siya. Sa kasamaang palad, talagang mataas ang seguridad sa loob ng palasyo at agad na nahuli ng diyosa si Chin.
Nagsisinungaling siya na alam niya ang tungkol sa regalo kaya dinala siya ni Chang'e sa isang portal na tinatawag na interrogation chamber. Hinahamon niya ito para sa isang laban sa pingpong at kung manalo siya, maaari niyang makuha ang larawan ngunit kung siya ay matalo, dapat niyang sabihin ang lahat tungkol sa regalo. Nakapagtataka, si Chang'e ay isang mahusay na manlalaro at nagbibigay kay Qin ng isang mahirap na laban ngunit si Qin ay hindi rin sumuko. Gusto niya talagang maging kapatid ni Fei Fei at ibigay ang kanyang best effort. Sa huli ay nanalo siya ngunit sinira ni Chang'e ang kanyang pangako at hindi ibinigay ang larawan. Si Qin ay nahinto sa silid habang si Chang'e ay nakabalik sa kanyang palasyo. Sobrang namimiss niya si Hao Yi at hindi niya kayang mawala ang huling pagkakataon na makiisa sa kanya. Si Chang'e ay nagsimulang umiyak sa kalungkutan at ang kanyang kalooban ay nakakaapekto sa panahon ng buwan. Dahil dito, tila may bagyo sa buwan, kaya sinabihan ng mga manok si Fei Fei na magpahinga ngunit determinado ang matapang na babae. Iniiwasan niya ang mga higanting bato at nakarating sa kanyang destinasyon. Ito ang lugar kung saan dumaong ang kanyang rocket. Nagkalat silang lahat para hanapin at malaman kung anong regalo ang nais ni Chang'e. Habang tumitingin sa paligid, nakakita si Fei Fei ng kakaibang berdeng lunet na tinatawag na gobi. Mukhang talagang palakaibigan siya at agad na nakipag-ugnayan kay Fei Fei. Magkasama silang tumingin sa mga bagahe sa rocket at nakita ang manika ng Chang'e na ibinigay ng ina ni Fei. Ito siguro ang regalo na binanggit ni Chang'e. Bago ito madala ni Fei Fei sa palasyo, inagaw ito sa kanya ng mga manok. Nagmamadali silang lahat sakay ng kanilang mga motor habang naiwan sina Fei Fei at Gobi. Bukod dito, inaatake sila ng mga higanting palaka na tila gutom na gutom. Si Fei Fei ay tumakbo upang iligtas ang kanyang buhay ngunit ang mga palaka ay sobrang dami sa bilang. Biglang naalala niya ang tungkol sa leapfrog game na binanggit ni Qin. Sinubukan ni Fei Fei ang isang katulad na bagay, at ginamit niya ang sobrang haba ng dila ni Gobi para mapunta sa tuktok ng isang palaka. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong tanungin si Gobi kung bakit siya gumagala mag-isa sa buwan. Nagkaroon ng tiwala si Gobi kay Fei Fei at sinabi sa kanya ang aktwal na dahilan. Minsan ay kumanta siya ng isang awit tungkol sa pag-move on at hindi ito nagustuhan ni Chang'e dahil ayaw niyang tanggapin ang pagkamatay ni Hao Yi. Sa galit, pinalayas niya si Gobi sa palasyo. Nagkulong si Chang'e pagkatapos ng kanta ni Gobi at ang buwan ay nagdusa mula sa matinding kadiliman. Nalungkot si Fei Fei sa kabutihan niya at mas naging determinado siyang tulungan siya. Samantala, ang Jade Rabbit ay gumagawa ng immortality potion. Ilang beses siyang nabigo hanggang sa makilala niya si Bungie. Ang dalawang kuneho ay bumubuo ng isang bono na mahiwagang tumutulong sa potion na mabuo at nagbibigay din kay Bungie ng ilang espesyal na kapangyarihan. Natutuwa si Chang'e na malaman ang tungkol sa gayuma at naghihintay para sa kanyang regalo para maisama niya ito sa gayuma at maibalik si Hao Yi. Sa kabilang banda, nakita ni Fei Fei ang mga manok na nagmamadaling palayo kasama ang kanyang manika kaya agad siyang tumungo sa kanila. Pagkatapos makipaglaban sa mga manok, nakuha ni Fei Fei ang manika ngunit biglang lumitaw ang laser beam na maaaring pumutol sa anumang bagay na madaanan nito. Nakaligtas si Fei Fei ngunit tuluyang nawasak ang manika. Ngayon ang kanyang ama ay magpapakasal kay Miss Zong at si Fei Fei ay kailangang manirahan kasama sa nakakainis na si Qin. Gayunpaman, ang mga ideya ni Qin ay nakatulong kay Fei Fei sa paglalakbay na ito ngunit hindi pa rin niya ito gusto. Nang marinig ito, sinabi ni Gobi na gustong-gusto niyang magkaroon ng kapatid dahil hindi madali ang pamumuhay mag-isa. Hindi umimik si Fei Fei kaya sinubukan ni Gobi na pasayahin siya sa pagkain. Ang mahahanap lang niya sa bag ni Fei Fei ay ang mooncake na binigay ni Miss Zong. Habang kinakagat niya ang cake, nakita niya ang isang piraso ng jade sa loob nito. Ito ang sirang piraso ng agimat ni Chang'e. Ito na siguro ang hinihintay niyang regalo. Si Fei Fei ay nagmamadaling pumunta sa kastilyo at ibinigay ang piraso kay Chang'e. Pinagsama niya ito sa kabilang kalahati at nakumpleto ang ritual. Lumilikha ito ng isang virtual na kagubatan at muling nakita ni Chang'e ang kanyang nag-iisang pag-ibig, si Hao Yi. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring manatili sa kanya. Siya ay namatay at si Chang'e ay dapat magpatuloy. Ang katotohanan ito ay naglagay kay Chang Yi sa The Chamber of Exquisite Sadness at ang matinding kadiliman ay buumalot sa buwan. Hindi nakikita ni Fei Fei ang Diyosa na ganito at tinulungan siya. Ngunit sa pagpasok niya sa silid, ang pinakamalungkot niyang alaala ang pumalit sa kanyang isipan. Sinabihan siya ni Chang'e na umalis na at kung hindi ay mananatili si Fei Fei dito nang walang hanggan, at kailangan niyang magpatuloy,
hindi niya kailangan ng rocket para maghanap ng kaligayahan dahil nasa loob niya ito. Kailangan lang niyang bigyan ng pagkakataon ng mga bagong relasyon. Habang naniniwala na ang kanyang ina ay laging nandyan sa kanyang puso, dapat subukan ni Fei-Fei na mahalin ang mga bagong tao na naghihintay sa kanya. Naiintindihan ni Fei-Fei ngunit hiniling niya kay Chang-A na gawin din iyon. Kailangan niyang tanggapin ang pagkamatay ni Hao Yi at subukang ibahagi ang kaligayahan sa mga lunets. Sa wakas ay umusad ang Diyosa at muling nagniningning ang buwan. Ang regalo na hinahanap niya ay ang pagbisita ni Fei-Fei sa buwan. Dinadala ng mga tagapangalaga ang mga bata pabalik sa Earth habang pinipili ni Bungie na manatili sa Jade Rabbit. Hindi madala ni Fei-Fei ang larawan ngunit may natutunan siyang mahalagang bagay mula sa paglalakbay na ito. Malugod niyang tinatanggap ang desisyon ng kanyang ama at namuhay ng masaya kasama ang kanyang stepmother at kapatid. Ngunit sa tuwing sasapit ang kapistahan ng buwan, naaalala ni Fei-Fei ang mga kwento ng kanyang ina. Kung patuloy nating titingnan ang nakaraan, hinding-hindi natin makikita ang kaligayahang dumarating sa atin. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.